Kamusta mga bay at parikoy? Magandang araw. Nandito tayo ngayon sa mga puno ng mangga. Itong area ang inisprehan natin last year. Yung una kong video kung saan nakaharvest tayo ng 2,000 kilos last May 2025. Dahil nagplasing ito last August 2025, nag-apply tayo ng Paklo Butrasol last first week of September 2025. So ngayon, i-share ko sa inyo ang aming ginagawa, lalong-lalo na ang mga chemicals na ginagamit namin. Makita natin na kondisyon na ang mangga dahil nakapag-apply na rin tayo ng abono. So puntahan natin kung ano ang ginagamit namin na flower inducer para makita natin. Yara Liba. Ang gamit namin ay calcium nitrate, Yara. Ganun pa rin ang mixing, 6 kilos kada drum ng tubig. Para makikita natin kung ano ang epekto ng 6 kilos kada drum pagdating ng 10 days after flower induction. Bago tayo magpatuloy, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please subscribe na po at isama mo na rin ang bell button para lagi kang updated sa aking bagong video. Okay, 16 Duffy tayo ngayon. So mag-survey tayo para malaman natin kung ano ang mga kailangang chemicals na gagamitin bukas. Kasi nakapag-spray tayo nung 12 Duffy, susundan natin ng 17 Duffy bago yung pabaon. So tingnan natin para mamonitor natin ang area. So maganda talaga ang response ng calcium nitrate na 6 kilos kada drum. So ito ang bulaklak ng 16 Duffy. Days after flower induction Duffy. Puno bulak. Puno kay bulak. Ha? So ito ang top view sa likod banda. Marami talagang bulaklak. Ang ganda ng calcium nitrate.
23 dapi tayo ngayon. So bago tayo mag-spray, kailangan nating ikutin at isorbe natin ang mga puno kung ano ang kailangan nating chemicals na gagamitin. Kasi ito ang pinaka-importante, yung tinatawag na pabaon. Kasi hindi tayo mag-spray hanggang 32 days kung maaari, kung walang problema. So, tingnan nating mabuti ang mga bawat puno, lalong-lalo na yung bulaklak. Punta natin ang isang puno para ma-assist natin. Puno talaga ng bulaklak, ang ganda tingnan. So lapitan natin ang isang puno para ma-assist natin ang bulaklak. Nag-upisa na nag-open yung ibang bulaklak, kaya kailangan na talaga ang pabaon. Mamaya puntahan natin yung doon sa nagmix ng mga chemicals para makita natin kung ano ang ginagamit na mga chemicals para sa pabaon. Grabe bigan bulak ba ba? Grabe bulak. Ano itong gigamit? Ay ito. Kani, sama ni? Ano to? Arriba. Arriba. Yan, walop. Mango. Yung isa pa, di ba dalawang insecticide? Kartap. Itong kartap. Plus amo. So 5 ang in-apply. Amo. So, alam na natin kung ano ang ginagamit namin sa pabaon. So, dalawang fungicide, contact plus systemic, dalawang insecticide, contact plus systemic, at saka meron pa tayong amo. Tingnan natin yung pag-spray at saka pagwaswas o hugas, balikan natin para malaman natin kung meron ba talagang mamumuong bunga. $25 dapi ngayon, pero binalikan natin kasi malakas ang ulan kagabi. Nag-umpisa na kasi ang pag-open ng mga bulaklak, papunta na tayo ng full bloom. Ito ang pinaka delikado sa mangga. Ang kalaban natin ay ulan, kaya maigi ang monitoring natin para makapag-desisyon tayo kung kailangan ba talaga mag-spray ng fungicide.
So tingnan mo, maraming tubig sa daan. Malakas talagang ulan. Tsaka hindi rin maganda ang panahon. Baka mamayang hapon uulan na naman. So malaman natin sa pagwaswas 32 dapi kung meron ba talagang matitirang bunga kahit ganito ang panahon. So ito ang isang sharing sa atin na mga nagmangga para magkaroon po tayo ng kaalaman. So subaybayan nyo ang susunod na video para ma-assess natin ang sitwasyon ng mangga. So ang ganda talaga ng bulaklak. Sana maganda rin ang panahon. Kasi kung palaging ulan, delikado talaga ang sulta ng mangga. So 25 dapi ngayon mga parikoy at sa kabay. Alam natin na ito ay papuntang full bloom at saka ang full bloom ang pinaka-crucial sa mangga. So, ito na lang parikoy at sa mga bay. Maraming salamat sa panonood.